Unang lumabas sa publiko si Orly Guteza sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng mga anomalya sa flood control projects noong Setyembre ng nakaraang taon. Sa kanyang testimonya, sinabi niyang bilang bodyguard ni dating Congressman Zaldico, tagahatid siya ng male-maletang pera sa bahay ni dating House Speaker Martin Romualdez. Humigit kumulang 3 beses ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Zaldico at sa mga bahay ni Speaker Romualdez. Pero ngayon, binabawi na ni Guteza ang kanyang mga sinabi sa isang panibagong affidavit. Pinilit lang daw siya ni Defensor na sabihing naghakot siya ng pera para kay Romualdez kahit hindi raw ito totoo. Anong hindi totoo? So panoorin nyo hanggang dulo mga boss para malaman nyo kung gaano kasinungaling itong si Master Sergeant Orly Guteza mga boss. Welcome back to Kaakibat TV na kung saan pag-usapan lang natin mga boss kung paano nagsimula itong kwento ni Sergeant Orly Guteza. Simula paglantad, tinakot hanggang sa bumaliktad. So halika ating panoorin. Bukod sa 3 dating bodyguard ni Zaldico, binawi na rin ng dating sundalong si Orly Guteza ang nauna niyang pahayag na nag-deliver siya ng male-maletang pera sa bahay ni dating House Speaker Martin Romualdez. Ang sabi ni Guteza, sina Senador Dante Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor ang nasa likod ng pagharap niya sa Senate hearing, kapalit ng pera at scholarship sa kanyang mga anak. Nakatutok si Maki Pulido. Exclusive! Unang lumabas sa publiko si Orly Guteza sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng mga anomalya sa flood control projects noong Setyembre ng nakaraang taon. Sa kanyang testimonya, sinabi niyang bilang bodyguard ni dating Congressman Zaldico, tagahatid siya ng male-maletang pera sa bahay ni dating House Speaker Martin Romualdez. Humigit kumulang 3 beses ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Zaldico at sa mga bahay ni Speaker Romualdez. Si Senador Dante Marcoleta ang nagharap sa pagdinig kay Guteza na inilapit daw ng kaibigang si dating Congressman Mike Defensor. Pero ngayon, binabawi na ni Guteza ang kanyang mga sinabi sa isang panibagong affidavit. Pinilit lang daw siya ni Defensor na sabihing naghakot siya ng pera para kay Romualdez kahit hindi raw ito totoo. Sa isang video, binasa ni Guteza ang ilang bahagi ng kanyang affidavit. Sa isang Japanese restaurant malapit sa Senado, sinulat daw ang kanyang affidavit laman ng kwentong idinikta ni Defensor. Inayos pa raw ni Marcoleta ang draft na tinype ng manugang ni Defensor na si Mark. Simulan na ni Senador Marcoleta ang basahin ang ginawa ni Mark na affidavit base sa sinabi ni former Congressman Mike na sabi niya pare So ngayon mga boss, makita nyo yung pagmumukha dito ni Sergeant Orly Guteza mga boss. Doon sa paglantad sa Senado, tingnan mo yung kaibahan ng mukha dito ni Sergeant Orly Guteza mga boss. Ngayon medyo bumilog at nananaba at medyo pumuti na mga boss. ayusin ko ang Tagalog. Doon mismo sa harap ko, inaayos ni Mr. Marcoleta ang affidavit na yun. Sabi ni former Congressman Mike Defensor, si Mark kasi di marunong mag-Tagalog. Ang video na ito ibinigay sa GMA News ni Attorney Melvin Kalimag, ang abogadong nagnotaryo ng panibagong affidavit ni Guteza noong August 13. Binigay din sa amin ang video na ginawang pagnotaryo sa isang hotel room sa Pasig. He was very relaxed. Tapos tahimik niya eh. Parang very ordinary lang. Ni-request namin kay Attorney Kalimag na makausap sa telepono si Guteza pero ayon sa kanya, may problema sa signal kung nasaan si Guteza kaya di siya makontakt. Sa kwento ni Guteza sa kanyang affidavit, narinig daw niya ang usapan ni na Defensor at Marcoleta tungkol sa pera. Sabi ni Congressman Mike, basahin mo na muna, ikaw na ang bahala kung pwede yan. Sabi niya, pari, 150 million lang, masaya na tayo. At ang matapos siyang basahin ng affidavit, sabi niya, ito na yung missing link na hinahanap natin kasi puro sila Zaldico at ikaw lang ang makapagbabanggit kay former Speaker Martin na di-deliver ng pera. Pinangakuan daw siya ng pera at scholarship sa mga anak. Pinilit niya sa akin na ako na lang sabay sabi na basahin mo lang ang mga basahin mo lang yan at mababayaran mo naman. Ako ay napilitan na sabihin para sa kanya
Sige po, sir. Ito ang paraan para makatulong ako. Ang gawa ko dyan, sir. Kaya lang, sir, inaalala ko lang ang pag-aaral ng mga anak ko. Nag-promise ng CAS at educational scholar si former Congressman Mike Defensor. Kinabukasan, bago sumalang sa Senate Blue Ribbon Committee hearing, kinausap pa raw siya ni Marcoleta at sinabihang huwag lilihis sa nakahandang affidavit. Kaya nang mag-adlib daw siya sa pagsalang sa hearing, napagalitan pa siya ni Marcoleta. Paulit-ulit na sinasabi na voluntaryo ang aking gagawin at tinuturuan niya ako na kung ano lang ang nakalagay sa affidavit na ginawa ni Mark na asawa ng anak ni former Congressman Mike Defensor. Yan lang mag-focus. Sinagot ko, opo, sir. Pagkatapos ng Senate hearing, hindi na raw siya muling kinontak ni na Defensor at Marcoleta. Doon ko natansya na ginamit lang talaga nila ako sapagkat huli na ang lahat ng mga pangyayari at ako'y lubos na nagsisisi. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag sina Marcoleta at Defensor. Ang binabawi ngayong salaysay ni Guteza, bahagi ng mga ebidensyang pinag-aaralan ng Ombudsman para sa posibleng isampang reklamo laban kay dating Speaker Romualdez. Bukod kay Guteza, nag-recant na rin ang 3 niyang kasamahang bodyguard na may affidavit na hawak ng Ombudsman. So take note dito mga boss ha. So nung lumabas itong 3 bumaliktad o 4 yung bumaliktad, dito na rin lumabas si Sergeant Orly Guteza mga boss. Di ko alam mga boss kung may usapan na itong grupo ng mga bumaliktad. Binakapan ni former Congressman Zaldico ang mga pahayag ni Senate witness Orly Guteza. So halika mga boss, panoorin lang natin kung paano pinatotohanan ni Congressman Zaldico na natauhan niya si Sergeant Orly Guteza mga boss. Binakapan ni former Congressman Zaldico ang mga pahayag ni Senate witness Orly Guteza. So ayan mga boss, malinaw yung sinabi dito ni Congressman Zaldico na kung saan binakapan niya mismo ang laman ng affidavit ni Sergeant Orly Guteza mga boss. Pakinggan lang natin. Sa ipinost nitong part 2 ng kanyang bombshell revelations, sinabi nitong totoo ang mga pahayag ni Guteza na nag-deliver ng mali-maletang cash sa North Forbes, South Forbes at sa Malacanang. Ang 100 million peso deliveries daw na ito ginawa ng kanyang mga staff na sina Paul Estrada at Mark Texay para umano kina PBBM at former House Speaker Martin Romualdez. Parte raw ang perang ito ng umano'y 25% kickback ni PBBM o katumbas ng 25 billion pesos sa alleged 100 billion peso insertions sa 2025 budget. Ako lang at ang aking mga tao, sila Paul Estrada, Mark Texay, at ang aking mga security ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez sa North Forbes Park, South Forbes Park hanggang sa Malacanang. Yung mga deliveries po ay merong record ang aking mga tao. Totoo po yung sinasabi ni Orly Guteza na nag-deliver siya sa Forbes Park. Paano yan ngayon? Yung boss mo na ang nagkumpirma. So ito pa mga boss So litrato to mismo ng mga kasama ni Orly Guteza na kung saan makita mo dito sa picture mga boss. Ayan si Orly Guteza yung nakatayo sa likod. Anong ginawa mo dyan, Sergeant Orly Guteza? Nag-swimming ka ba sa loob ng malita? Yan, magpapatunay yan mga boss na napakasinungaling nitong si Sergeant Orly Guteza. So halika mga boss, ito panoorin nyo pa yung kwentuhan ng mag-asawa mga boss na kung saan dito nagsimulang tinakot si Sergeant Orly Guteza mga boss. Conversation to ng mag-asawa, ni-record mismo ng asawa ni Sergeant Orly Guteza mga boss. Halika, pakinggan natin. Cellphone, lumilipat ba? Hello? Inaanto ka na? Matulog ka na? Ano yan? Nandiyan ka sa kwarto? Ha? Yung may na po. Lakas ang boses. Nagingi. Tumawag si kuya. Kinukumusta ka? Ulitin mo daw yung sinabi mo kanina na yung binibidyohan ka para may record. May record kami, i-record namin. Yung
tungkol dun sa affidavit na So ayan mga boss, so malinaw yung tanong ng kanyang misis mga boss kung sinong gumawa ng affidavit at malinaw yung sagot ni Sergeant Orly Gutisa na sila. sino ba may gawa nun? Ikaw o sila? Sila. Narikod na wala. Sabi-sabihin? O sabihin mo kung ano nangyari doon para may record namin. Yun nga. Binidyohan ako ng Oh, binidyohan daw siya noong nakaraang araw. Tapos binasa ko yung statement. May mga siningit sila na hindi naman totoo. May siningit sila na hindi naman totoo. Dininidiin nila si Marcolita pati si Defensor. Idinin daw nila si Marcolita at si Defensor mga boss. Na sinabi nila doon sa statement na pinangakuan ako ng pera, babayaran ako. At sinabi pa doon na hindi kasi wala akong alam doon sa delivery doon sa bahay ni Romualdez. Yun lang nakalagay doon na ayaw ko dapat normal. At hindi naman ako gumawa ng statement na yun. Sila naman. Yun lang ang pinirmahan mo. Yun lang lang. Yun lang yung nasingit doon sa ano ko. Saan ba yan? Sa pinakahuli? Hindi nasa ano yun. Parang na Gitna? 9 sa 12 yung kita ko doon. Tapos may upang 20 ko. Number. Ba't ang haba naman? Sila gumawa eh. Pero yung affidavit mo nung una, nandun pa yon. Wala yun. Ibang Bago. Bago na yung Ay, ginawa. may ginawang panibagong affidavit para basahin mo. Ba, pinangako naman sa'yo nung una, nung pinirmahan mo, hindi na ilalabas yun. Sabi nila hindi lalabas. Bakit ka pa nila pinabasa? Anong sense nun? Hindi ko alam kung ano. Idadalhin daw sa korte para mawala na yung kaso ko. Yun yung sabi eh. Nung ayaw mong basahin, anong ginagawa nila sa'yo? Pinipilit akong basahin ko eh. Kaya wala ko magawa. Anong kapalit ng pag hindi mo binasa? Para daw manahimik na kayo. Wala nang maggugulo dyan sa inyo. Wala naman ang gugulo sa amin, Han, Kaya nga. sa totoo lang, Han, wala nang gugulo sa amin. Sila lang ang nanggugulo sa amin. Sila ang gumagawa ng ng paraan para manggulo. Sila nananakot sa amin eh. Kaya sabi ko sa iyo pag nakaraan. Gusto ko nang gulong-gulo na yung utak ko eh. Hindi na ako makatulog-tulog. Mag-ano ka muna, bago ka matulog, minom ka muna ng maligang na tubig. Para ma-relax yung muscle mo. Anak. Pag sinabihan ka na palabasin ka dyan, mag-text ka sa akin ha. Ano mo agad sa akin, i-text mo agad sa akin. Kung sakali man, pabantayin mo lang sila doon kung may hearing ng korte, pabantayin mo na lang sila sa sini. Babantay talaga sila doon. May isa sa loob, may isa sa labas. Tatlo yan, tatlo daw. Kasi pag pinalabas ka, may contact na kami doon sa loob. Doon ka na lang muna sa loob. Hindi ka na lalabas doon. Hindi ko alam mo. Plano nila sa akin eh. Ayan mga boss, oh. Malinaw yung sinabi ng kanyang misis mga boss na sila yung nanggugulo. Tingnan mo mga boss kung gaano kasinungaling itong si Sergeant Orly Gutisa mga boss. So kayo na lang ang humusga dito sa video na to mga boss.